Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1536, Nalantad. Ang celestial book spirit ni Linfang ay nag-react sa kakaibang paraan nang tumingin siya sa tablet na iyon. Bukod pa rito, nakalusot na ngayon si Linfang sa ikapitong layer ng Zunchi, at ang kanyang abstruse energies ay nasa mataas na antas, kaya hindi na niya magagamit ang mga abstruse na tablet upang mapabuti ang kanyang abstruse energies. Sa makatuwid, ang 5 abstruse tablet ay hindi gaanong para sa kanya. Parang dapat maganda sa spirit ko ang bagay na iyon. Kakaibang kayamanan. Isip ni Linfang na nakangiti ng walang pakialam. Pagkatapos ay tinanong ni Mo Yun si Linfang. Bakit mo gusto iyon? Di ba sabi mo iba yung bagay na yon? May naramdaman din ako, kaya binili ko. Sabi ni Linfang. Sabay tingin sa paligid kung may iba pang magagandang kayamanan. Huminto si Mo Yun at naglakad papunta sa booth ng isa pang vendor. Isa itong matandang lalaki na gulanit ang damit. May ibebenta siyang mga halamang gamot. Magulo ang kanyang kinatatayuan, kaya parang hindi interesado ang mga tao. Gayunpaman, mukhang interesado si Mo Yun. Nakatingin siya sa ilang pulang rhizome. Yumuko siya at sinabi, Mister, magkano ang presyo? Sumagot ang matandang lalaki. 20 mga table tas na abstruse. 20. Hindi yun masyadong mahal ni Mo Yun, tila hindi alam ng matanda kung ano ang halamang iyon. Marahil ang isang buto ng kapalaran ay hindi sapat para sa normal na iyon. Ang problema ay hindi pa naibebenta ni Mo Yun ang katawan ng hayop, kaya wala pa siyang mga abstruse na tableta upang makipagtawaran. Meron ako. Kunin mo sila. Binigyan ni Linfang si Mo Yun ng ilang abstruse na tableta. Kinuha ni Mo Yun ang mga ito at ibinigay sa matanda. Gusto ko, sige, kunin mo na, sabi ng matanda. Ha? Gayunpaman, sa sandaling iyon, sumimangot si Linfang at naglabas ng malamig na enerhiya. Kaagad pagkatapos, naalala niya ang kanyang chi pagkatapos niyang maalala na siya ay nasa Celestial Chi Castle. Naglakad siya pabalik habang ang isang dambuhalang kamay ay gumagalaw patungo kay Mo Yun. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Mo Yun. Ang kamay na iyon ay naging isang nakakatakot na apoy at bumagsak sa kamay ni Mo Yun. Tapos may nagnakaw ng rhizome niya. Boom! Isang brutal na chi ang pumuno sa kalangitan habang si Rongqing at ang iba ay nagsimulang tumakbo. Maghintay. Sigaw ni Mo Yun. Huminto si Rongqing at ang dalawa pa. Linda, ano ang ibig sabihin nito? Sabi ni Mo Yun. Gusto ko ito. Sabi ni Linda sa matanda. 30 abstruse tablet, ano sa palagay mo? Sige. Sabi ng matanda na tumatango. Naglabas si Linda ng 30 abstruse tablet at ibinigay sa matanda. Tiningnan sila ni Rongqing at ng iba pa sa malamig na paraan. Sinabi ng matanda kay Mo Yun. Ibalik mo ang iyong 20 tableta. Nakabili na ako. Sino sa tingin mo para kanselahin ang transaksyon? Tanong ni Mo Yun. Anong mata ko na matandang bastard? Hindi na ako nakikisali. Ikaw na lang bahala sa mga gamit mo. Sabi ng matanda. Iniligpit niya ang mga gamit niya at umalis. Malamig na tiningnan ni Mo Yun si Linda at si Aben. Ibalik mo sa akin ang Dragon Heart Grass. Binili ko, bakit ko ibabalik sa'yo? Pumunta ka at hanapin ang matanda kung gusto mo pa. Sabi ni Linda. Paano siya sumuko? Ang bagay na iyon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa isang buto ng kapalaran. Wala kang kahihiyan. Galit na sigaw ni Mo Yun. Ngunit masyadong malakas ang 2 taong kasama ni Linda. Hindi na niya ito mababawi. Lalaki ka ba o hindi? Sigaw ni Rongqing kay Linfang. Alam niya na malakas si Linfang, at napakarami nang nagawa ni Mo Yun para sa kanya. Rongqing. Sabi ni Mo Yun sa malamig na paraan kay Rongqing. Tara na. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis. Hindi man lang niya sinulyapan si Linfang, mas lalo siyang nakonsensya. Totoong marami itong nagawa para sa kanya. Boom! Isang palaso ang lumipad, dahilan para manginig ang kalangitan. Kaagad pagkatapos nito, ang 2 tao na nasa tabi ni Rongqing ay binalot, at sila ay nagbigay ng kakilakilabot na hiyaw habang sila ay unti-unting namatay. Namutla ang mukha ni Mo Yun. Tumingon siya na mukhang galit. Tumakbo siya patungo sa kanyang mga tagapaglingkod, na iniunat ang kanyang mga kamay, at lumitaw ang 2 celestial na ilaw. Pero walang kwenta, patay na sila. Ang mga tao mula sa iyong tribo ay unang sumalakay sa aking mga tao. Malamig na sabi ni Linda. Pagkatapos, isang malakas na apoy na abstruse na enerhiya ang lumipat patungo kay Rongqing. Bitawan mo siya. Malakas na sigaw ni Mo Yun. Gusto niya akong patayin, kaya paano ko siya pakakawalan? Sabi ni Linda na walang pakialam na nakangiti. Ang malakas na fire cultivator ay nagpatuloy sa pagtakbo patungo kay Rongqing na may apoy sa kanyang mga kamay. Mamatay. Sabi ng cultivator na iyon na nanunuya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang apoy ay naging itim, napakaitim na parang kamatayan at ito ay nawala. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang bumagsak. Tumingon si Mo Yun at nakita si Linfang. Ano yun, Chi? Nagmumura ng enerhiya. Hindi pa niya nakita si Linfang na umawit ng anumang mga mantra kanina. Namangha rin si Rongqing, ngunit ipinatong lang ni Mo Yun ang kanyang kamay sa kanyang braso at sinabing. Tara na, alam niya na ayaw ni Linfang at Emperor Yu na makuha ang atensyon ng mga tao. Nakuha na nila ang atensyon ng marami sa ngayon. Sa lalong madaling panahon magkakaroon ng maraming tao, at pagkatapos ay maaari silang malaman. Pagkatapos, umalis si Mo Yun.
Galit na galit si Rongqing habang sinisigawan niya si Linfang. Alinman sa mga hayop sa disyerto ay may higit na habag kaysa sa iyo. Hindi pinansin ni Linfang si Rongqing. Hindi niya alam na iniligtas ni Linfang ang kanyang buhay. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong nangyari. Maraming tao ang sumugod. Sinabi ni Emperor Yu, Linfang. Oo, sabi ni Linfang na tumatango. Alam niya ang ibig sabihin ni Emperor Yu. Nagpalit na naman sila ng mukha. Yun, pagkaalis natin, maghiwa-hiwalay na tayo. Mag-ingat ka, sabi ni Linfang kay Moyon. Sige, ingat ka din. Sabi ni Moyon. Alam niya kung ano ang kailangang gawin ni Linfang. Yun. Sabi ng isang tao sa di kalayuan, si Chi Yuchen at ilang binata. Mga tito. Sabi ni Chi Yuchen kina Linfang at Emperor Yu. Anong coincidence? Ngunit sa kasamaang palad ay mayroon kaming ilang mga bagay na dapat gawin, kaya kailangan naming pumunta. Sabi ni Moyon habang kinakaladkad si Emperor Yu at Linfang kasama niya. Mukhang galit na galit si Rongqing. Ang mga taong iyon ay mga dayuhan, madali nilang baguhin ang kanilang mga mukha. Sigaw ni Rongqing. Sa isang iglap, parang huminto ang oras. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1537, Jin Chenjun. Sumulyap si Chi Yuchen kay Moyon sa malamig na paraan. Feeling niya naloko siya. Kunin mo sila. Sigaw ni Chi Yuchen. Hindi akalain ni Moyon na gagawin iyon ni Rongqing sa kanya. Tara na. Sigaw ni Moyon kina Linfang at Emperor Yu. Pagkatapos ay kumikislap ang kanilang mga silhouette habang tumatakbo sila palayo. Jin Chenjun. Sigaw ni Chi Yuchen. Ang kanyang boses ay naglakbay ng napakalayo sa malayo. Ang buffer zone ay ang sentro ng siyam na dakilang Celestial Castle, kaya narinig iyon ng mga gwardya mula sa lahat ng nakapalibot na kastilyo. Hindi umalis si Chi Yuchen. Hinabol niya si Moyon habang nagtatanong. Bakit ako pinagtaksilan? Galit na tumingin si Moyon. Si Chi Yuchen ay sumisigaw ng napakalakas, sapat na malakas para mas maraming tao ang darating. Chi Yuchen, hindi rin kita kilala, kaya hindi kita maaaring ipagkanulo. Wala ka lang sa akin. Sige, sige. Galit na galit si Chi Yuchen. Sinubukan niyang manatiling kalmado. Moyon, isa kang priestess, kaya kailangan mong parusahan sa pagprotekta sa mga taong hinahanap ng Celestial Chi Castle. Walang problema. Sabi ni Moyon. Nang marinig ni Rongqing ang pag-uusap nila, nakonsensya siya. Masyado siyang impulsive. Marahil ngayon ay mamatay si Moyon. Kung hindi pa umatake si Linfang kanina, patay ka na. At nakakagulat na pinagtaksilan mo siya. Sabi ni Moyon. Mukha siyang durog na durog. Rongqing, ikaw ang pinakamasamang uri ng tao. Ang mga salita ni Moyon ay sinaksak ang puso ni Rongqing. Tinulungan siya ni Linfang. Paano? Paano kaya siya? Patuloy na umiling si Rongqing. Hindi siya naniwala. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Sino pa kaya ang tumulong sa iyo? Sabi ni Moyon. Patuloy na tumakbo sina Linfang at Emperor Yu habang hinahabol sila ng mga tao. Kahit na hindi sila mga emperador, sila ay mga cultivators sa tuktok ng layer ng Zunchi, kaya ang dalawang pinuno ng grupo ay lalong malakas. Magkaiba ang space ng maliit na mundo at ang dakilang mundo. Tila kahit ang mga emperador ay hindi maaaring pumunta sa mga bakanteng espasyo dito. Ang pagtakas ay magiging napakahirap. Linfang, umalis ka na, baka magkaroon ka ng pagkakataong makatakas kung babalik ako. Bakit ginawa na naman iyon ng kanyang guro? Maaaring mamatay siya kapag ginawa niya iyon. Isip ni Linfang. Hinahabol tayo ng ilang emperador. Linfang, kailangan mong umalis. Sabi ni Emperor Yu. Gayunpaman, biglang huminto si Linfang, hindi siya nagpatuloy sa pagtakbo palayo. Guro, ayaw nila akong patayin. At saka, gusto kong makita kung ilang tao na ang nahuli na nila. Sa halip ay pumunta ka, sabi ni Linfang sa kanyang guro gamit ang telepathy. Hindi makapaniwala si Emperor Yu habang lumipad si Linfang. Ang Celestial Chi Castle, na kumokontrol sa Imperial Assassin Union, ay hindi gustong patayin ang mga henyo, mas gusto nilang gamitin sila. Iba si Emperor Yu, isa siyang nasugatang emperador, kaya wala siyang silbi sa kanila. Kung mahuli nila siya, papatayin nila siya. Guro, umalis ka na, sigaw ni Linfang kay Emperor Yu. Nagpatuloy si Emperor Yu sa pagtakbo. Hindi niya alam kung ano ang iisipin sa sandaling iyon. Ano ang maaari niyang gawin? Ginawa na ni Linfang ang kanyang sarili bilang isang sakripisyo, kaya si Emperor Yu ay makakatakas lamang. Naabutan ni Jin Chenjun at tumingin kay Linfang. Si Emperor Yu ay wala na. Akala mo ba talaga mahuli nila ako? Sigaw ni Linfang habang naglalabas ng mga demonyong enerhiya, pati na rin ng mga sword energies. Mamatay. Mga sword lights na nakaguhit sa kalangitan. Ang humahabol kay Linfang ay kinilabutan habang pinapanood niya ang mga sword lights ni Linfang na pinuputol siya sa dalawa. Biglang huminto yung nasa likod niya. Mukha silang natakot. Gustong habulin ni Jin Chenjun si Emperor Yu, ngunit narinig niya ang boses ni Linfang at lumingon siya. Matapos mapanood ang isa sa kanila na agad na namatay, kailangan niyang sumang-ayon na hindi siya mahuhuli ng mga taong iyon, siya lamang ang makakahuli. Tumingin si Linfang kay Jin Chenjun at sinabing, hindi ako mahina at nasugatan ng aking guro, kaya kahit na maabyutan mo siya, wala itong kabuluhan. Tumingin si Jin Chenjun kay Linfang, mukhang nasa sabik siya habang sinasabi.
Ang pag-alis sa pinagmumulan ng gulo ay palaging ang pinakamagandang gawin kung sakaling may banta. Pababayaan ko muna siya sa ngayon kasi medyo malakas ka, at ayokong maging kaanib ka ng ibang tao. Nakahinga si Lin Fang. Kahit na pansamantalang pinaalis ni Jin Chenjun ang kanyang guro, kahit papaano, magkakaroon siya ng pagkakataong makatakas. Saan tayo pupunta? Tanong ni Lin Fang. Sa Celestial Chi Castle syempre. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Kung mananatili ka sa akin, magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Nakangiting sabi ni Jin Chenjun. Gayunpaman, walang tiwala sa kanya si Lin Fang, sigurado siyang hindi siya papatayin ni Jin Chenjun, ngunit sa piging sa Chi Empire, ang mga taga-Bahwang ay bumalik at pinatay ang kanilang mga guro. Ano kaya ang nagtulak sa kanila na gawin iyon? Maaari ba akong magkaroon ng ilang oras upang malutas ang isang issue? Tanong ni Lin Fang kay Jin Chenjun. Walang problema, manatili ka lang sa aking larangan ng pangitain. Sabi ni Jin Chenjun na tumanggo. Mukhang medyo pala kaibigan siya. Salamat. Magalang na sabi ni Lin Fang. Pagkatapos, lumingon siya, at pinalampas siya ng mga humahabol sa kanya noo. Tumingin sila sa kanya ng malamig, ngunit wala silang magawa sa kanya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1538, Panganib. Bumalik si Lin Fang kay Muyon, ngunit si Jin Chenjun ay nakatitig sa kanya. Hindi niya hahayaang umalis si Lin Fang. Nakonsensya si Muyon, naiintindihan niya kung ano ang nangyayari. Lin Fang, pasensya na, kasalanan ko ang lahat. Iniisip ni Muyon na kung hindi niya isinama si Rongqing, magiging ligtas si Lin Fang at makakatakas sana. Yun, wag mong sabihin yan, dapat hindi nakita sinasabi. Sabi ni Lin Fang na nakangiti sa malumanay na paraan. Si Muyon ay isang mabait na priestess. Ang lahat ay talagang kasalanan ni Rongqing. Malamig silang tiningnan ni Chi Yu Chen habang sinasabi. Jin Chenjun, salamat. Ginagampanan ko lang ang aking tungkulin. Nakangiting sabi ni Jin Chenjun. Pinoprotektahan siya ng priestess, kaya ano ang balak mong gawin? Ibabalik ko siya sa Celestial Chi Castle. Sabi ni Chi Yu Chen. Hindi na itinago ni Lin Fang ang kanyang mukha, kaya alam ni Chi Yu Chen kung sino siya. Jin Chenjun, ang pangalan ng taong iyon ay Lin Fang. Tinalo niya sina Zhou Tianruo at Qiao Qifang. Alam niya ang maraming iba't ibang bagay. Ibalik siya ng personal sa Celestial Chi Castle. Sabi ni Chi Yu Chen. Si Zhou Tianruo ay isang cultivator mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness at kinokontrol ang gintong banal na Chi. Si Qiao Qifang ay isang cultivator mula sa Celestial Transformation Palace. Iyon ang sinadya kong gawin. Sabi ni Jin Chenjun. Naglakad si Lin Fang kay Rongqing at tiningnan siya ng malamig na paraan. Iniligtas siya ni Lin Fang at bilang kapalit, pinagtaksilan siya ni Rongqing. Ang pagkakamali mo ay hindi lang makakapatay ng ibang tao, mapapatay ka rin ito. Sabi ni Lin Fang. Si Rongqing ay hindi nang ahas tumingin kay Lin Fang, pinagsisihan niya ang lahat. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoong epekto ang mga kilos niya. Pero hindi na mahalaga ang naisip niya. Isang kamatayang chi ang pumaligid sa kanyang katawan at nagsimulang dahan-daang sinisira ang kanyang buhay. Hindi, huwag mo akong patayin, hindi ko alam na ikaw iyon. Sabi ni Rongqing na umiling. Ayaw niyang mamatay, ngunit nakakatakot ang pagkamatay ni Lin Fang na si Chi. Mamatay. Sabi ni Lin Fang. Unti-unting nauubos ang buhay ni Rongqing. Siya ay natakot, at pagkatapos ay dahan-dahan siyang bumagsak, patay. Iyan ay Death Abstruse Energy pati na rin ang Cursing Energy. Nakakatakot na teknik. Naisip ni Jin Chenjun. Hindi niya alam kung anong uri ng kasanayan o teknik ang ginamit ni Lin Fang, ngunit natural lang iyon dahil si Lin Fang mismo ang lumikha ng pag-atake. Tere na, natural na sabi ni Lin Fang kay Jin Chenjun. Hindi niya alam kung ano ang plano ng Celestial Chi Castle para sa kanila. Pakiusap. Magalang na sabi ni Jin Chenjun kay Lin Fang. Tumanggo si Lin Fang kay Muyon at pareho silang bumangon sa hangin. Kahit na nasa buffer zone sila, kitang-kita nila ang Celestial Chi Castle sa di kalayuan. Ang lahat ng 8 iba pang kastilyo ay pareho. Napakalayo nila, ngunit dahil napakalaki, bawat isa sa kanila ay nakikita mula sa buffer zone. Sinundan ni na Jin Chenjun at Chi Yu Chen sina Lin Fang at Muyon. Hindi sila masyadong lumayo, baka sakaling may subukan si Lin Fang. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa kastilyo. Celestial Chi Castle. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo at tumingin sa kastilyo. Umakyat ka, sabi ni Jin Chenjun. Umakyat sina Lin Fang at Muyon sa hagdanan. Sa wakas, nakarating sila sa isang patag na lugar. Jin Chenjun, dalhin mo siya sa pangunahing palasyo. Ipapaalam ko kay Master Mi, sabi ni Chi Yu Chen kay Jin Chenjun. Tumanggo si Jin Chenjun pabalik. Pagkatapos ay umalis si Chi Yu Chen at dinala sina Lin Fang at Muyon sa isa pang silid. Ano ang gagawin nila sa iyo, Yun? Tanong ni Lin Fang kay Muyon gamit ang telepathy. Hindi ko alam. Isa akong priestess, kaya wala akong kalayaan. Dati, si Chi Yu Chen ay magalang sa akin, ngunit ngayon ay pinagalitan ko siya, kaya malamang naparusahan niya ako. Malungkot na sabi ni Muyon. Ang kanyang buhay ay nasa mga kamay ni Chi Yu Chen. Lin Fang, huwag kang mag-alala sa akin. Narinig ko na si Master Mi, siya ay isang nakakatakot na emperador.
Alam niya ang ilang espesyal na kasanayan na maaaring mag-iwan ng mga bakas sa kaluluwa ng mga tao, na pumipilit sa kanila na sundin ang Celestial Chi Castle. Sinabi ni Chi Yuchen na ipapaalam niya sa kanya kaya siguro pinaplano nilang gawin iyon sa iyo. Kumunot ang noo ni Linfang. Dapat naisip niya iyon. Hindi madaling talunin ang mga taong gumagamit ng ganoong kakayahan, di ba? Ibig kong sabihin, hindi sila galing sa kahit anong maliliit na mundo. Tanong ni Linfang. Linfang, huwag mong maliitin ang mga taong lumabas sa iyong maliit na mundo. Kahit na hindi ko alam ang mga detalye, ang mga taong tulad mo na lumalabas ay hindi kapani-paniwalang talino at namumukuntangi. Kapag ang mga taong tulad mo ay isinilang sa dakilang mundo, ang mga dakilang maimpluwensyang kapangyarihan ay nagpalaki sa kanila, na pumipili ng mga kasanayan o pamamaraan na pinakaangkop para sa kanila. Sila ay hindi bababasa, makapangyarihan. Sabi ni Moyon. Ang mga tao dito ay palaging sumasali sa isang kapangyarihan pagkatapos nilang maging sapat na malakas, tulad ng Qingdi Mountain. Kung malakas ka, maaari ka ring maging cultivator ng Qingdi Mountain. Wala ka rin kailangang bayaran. Ang mga nag-aaral sa Qingdi Mountain ay iginagalang ng lahat. Kung mapapansin ka ng mga taong iyon, maswerte ka. Bukod dito, ang Qingdi Mountain ay hindi magpapataw ng anuman, maaari mong piliin ang buhay na gusto mo. Kapag malakas ka na, maaari ka ring manatili doon o pumili ng ibang grupo. Ang mga grupo tulad ng Celestial Chi Castle na pinipiling kontrolin ng kanilang mga tao ay hindi kasing lakas ng Qingdi Mountain. Gayunpaman, hindi hahayaan ng Celestial Chi Castle ang mga taong kinokontrol nila na makilala ang mga tao mula sa Qingdi Mountain, kung hindi, baka mawala sila sa kanila. Sabi ni Moyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1539, kontrolin si Linfang. Tahimik ang hall na tinutuluyan nila. Si Jin Chenjun ay nakatayo sa likod ni Linfang at Moyon upang matiyak na hindi sila sumubok ng anumang nakakatawa. Lubhang kinakabahan si Linfang. Kung kukunin nila ang kontrol sa kanyang katawan, siya ay mapapahamak. Gayunpaman, hindi siya makatiis, kung hindi ay papatayin lang siya ng mga ito. Kailangan na lang niyang umasa sa swerte niya ngayon. Ang ilan sa malalakas na cultivator na iyon ay nabuhay ng daan-daan o kahit libu-libong taon, kaya gaano kaya sila katatag? Mahirap isipin. Magiging maayos din ako. Naisip ni Linfang sa kanyang sarili. Pinilit niyang pasayahin ang sarili. Kahit nakontrolin siya ng ilang tao, at least, buhay pa siya. Si Moyon at Linfang ay pareho sa sandaling iyon. Ang kanyang puso ay tumitibok, at siya ay labis na kinakabahan sa pagkawala ng kanyang buhay. Tap, tap, tap. Nakarinig si Linfang ng ilang hakbang. Pagkatapos ay may dumating na dalawang tao, ang isa sa kanila ay si Chi Yuchen, habang ang isa ay nakasuot ng maskara. Ngunit, ang kanyang mga mata ay tumingin lalo na masama. Ang makajos na kamalayan ni Linfang ay nanginginig ng marahas nang makita niya ang mga matang iyon. Master Mi, sabi ni Jin Chenjun na may paggalang. Si Master Mi ay umarte na parang hindi siya nakita. Ang kanyang katayuan sa lipunan ay dapat na napakataas. Si Master Mi ay nakatitig kay Linfang habang naglalabas ng nakakatakot na enerhiya. Bigla, nagkaroon ng impresyon si Linfang na ang kanyang mga iniisip ay nagiging magulo. Nagkaroon na siya ng ganoong sensasyon noong nakilala niya ang babae sa sinaunang larangan ng digmaan ng Huangxi, ang taong gumamit ng dakilang pangarap ng buhay na cosmic energies. Ikaw ay mula sa Celestial Chi Castle, ikaw ay ipinanganak sa Celestial Chi Castle, ikaw ay mamamatay para sa Celestial Chi Castle, ang Celestial Chi Castle ay ang iyong lahat. Sabi ng isang boses sa utak ni Linfang. Gusto niyang i-print ang mga piraso ng impormasyong iyon sa utak ni Linfang. Hindi, paano? Sisirain ko ang Celestial Chi Castle sa madaling panahon. Nagsimulang lumaban si Linfang. Desidido siya, ngunit ang boses na iyon ay patuloy na umaalingaw sa kanyang utak. Habang tumatagal, ang paglaban ni Linfang ay unti-unting lumaki. Ang lakas ay nagsimulang madaig siya, at nakalimutan niya ang lahat habang pinakikinggan niya ang boses ni Master Mi. Linfang. Sigaw ni Moyon, ang kanyang mukha ay namutla. Gayunpaman, ang isang malakas na lakas ay biglang nagpalubog sa kanyang hininga. Sumulyap si Jin Chenjun kay Chi Yuchen at pinalibutan ng nakakatakot na puwersa si Moyon, tinulak siya palabas ng bulwagan. Alam ni Chi Yuchen na hindi maaabala si Master Mi, ito ay isang mahalagang sandali sa proseso. Umalis din siya sa bulwagan, si Linfang at Master Mi lang ang naiwan. Pagkaraan ng napakahabang panahon, sinabi ni Master Mi, matulog ka na, kapag nagising ka, magkakaroon ka ng bagong buhay. Dahan-daang ipinikit ni Linfang ang kanyang mga mata, sinunod si Master Mi. Pagkatapos, nakatulog siya at dahan-daang bumagsak sa sahig. Sa mga butas ng kanyang maskara, makikita sa kanyang mga mata na si Master Mi ay mukhang pagod na pagod. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at saka muling binuksan. Pagkatapos, binuhat niya si Linfang at dinala siya palabas ng bulwagan. Si Linfang ay natutulog, kaya hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ilang puting ilaw ang kumikislap sa paligid ng kanyang makajos na kamalayan, ito ay isang kosmikong enerhiya. Ang imprint ni Master Mi. Ngunit ang liwanag ay biglang naging nakasisilaw, lubhang nakasisilaw, na parang may pumoprotekta kay Linfang mula sa kanila. Nabigo siya. Noon sa shrine, sinubukan ng envoy na maglagay ng isang bagay sa makajos na kamalayan ni Linfang ngunit nabigo rin.
Ang parehong bagay ay nangyari ngayon kay Master Mi. Si Master Mi ay hindi kasing lakas ng envoy, kaya hindi niya ito namalayan. Dinala niya si Lin Fang sa ibang lugar habang siya ay natutulog. Para sa kanya, nasa ilalim na ng kanyang kontrol si Lin Fang. Si Lin Fang ay magiging isang bagong tao pagkatapos magising at magtatrabaho siya sa Celestial Chi Castle. Sa isa pang magandang silid, tiningnan ni Mo Yun si Chi Yu Chen sa malamig na paraan. Siya ay napakahina, ngunit umaasa pa rin siya na ang lahat ay magiging malaya sa kanilang mundo at walang sinuman ang makokontrol sa sinuman. Ngunit ngayon si Lin Fang, isang magandang binata, ay magiging isang masamang demonyo para sa Celestial Chi Castle. Anong gagawin mo sa akin? Tanong ni Mo Yun kay Chi Yu Chen. Si Chi Yu Chen ay mukhang walang malasakit. Siya ay isang inapo ng Celestial Chi Castle, kaya siya ay may mataas na katayuan sa lipunan. Hindi naman siya spoiled, lumaban siya para makuha ang gusto niya. Alam niyang napakaraming malalakas na cultivator sa kanilang mundo. Madali niyang makuha si Mo Yun kung pinilit niya ito, ngunit gusto niyang magtrabaho para maging kanya siya. Hindi alam ni Chi Yu Chen na hindi siya nagustuhan ni Mo Yun, hindi niya gusto ang Celestial Chi Castle. Alam niyang mabait si Chi Yu Chen sa kanya, ngunit ayaw niyang magkaroon ng anumang bagay sa Celestial Chi Castle. Kung si Chi Yu Chen ay mula sa ibang grupo, maaaring iba ang mga bagay. Pinahal talaga kita pero huwag kang mag-alala, hindi ako maghahasa ng babaeng galit sa akin. Marami sa mga taong iyon mula sa maliliit na mundo ang mahuhuli, at pagdating ng panahon, kakailanganin natin ng taong mag-host ng mga seremonya. Sa oras na iyon, gagawin mo iyon. Sabi ni Chi Yu Chen. Ang ekspresyon ng mukha ni Mo Yun ay nagbago ng husto, at pagkatapos ay namutla siya. Chi Yu Chen, bastard ka. Halatang alam niya ang ibig sabihin nito. Ito ay isang karangalan para sa iyo, marahil ang ilang mga hindi kapani-paniwalang tao ay magpapasaya sa iyo sa sexual na paraan. Sabi ni Chi Yu Chen. Tungkol sa iyong tribo, huwag kang mag-alala, hahanap ako ng isa pang mabuting pari para sa kanila. Mamahalin siya ng mga tao sa iyong tribo, at makakalimutan ka nila. Pagkatapos nito, umalis si Chi Yu Chen sa silid. Habang papaalis siya ay sinabi niya. Huwag mong subukang tumakas, maganda ka, at maraming tao ang nagkakagusto sa magagandang babae sa Celestial Chi Castle. Hindi sila kasing ganda ko. Pakiramdam ni Mo Yun ay walang kapangyarihan. Hindi siya makatakas, at siya ay magiging isang sex slave. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1540, Troll. Sa isang maliit na kagubatan, mayroong isang mahusay na celestial chi na nagparamdam sa mga tao ng lubos na komportable. Nakaupo si Master Mi doon nang may dumating na nakasuot ng purple na damit. Nagulat si Master Mi sa kanila, bagamat tiningnan nila nang may paggalang ang Master Mi na iyon, talagang hinamak nila ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, muling iminulat ni Master Mi ang kanyang mga mata, ngunit hindi pa rin siya makakita ng maayos. Maganda na ba ngayon? Tanong ni Master Mi. Mabuti naman ngayon. Hiniling ko rin sa dakilang master na pumunta at suriin. Magalang na sabi ng naka-purple na damit. Sige. Sabi ni Master Mi na tumatango. Sinulyapan niya si Lin Fang na nakahiga sa tabi niya. Binuksan ni Lin Fang ang kanyang mga mata, kanina pa siya gising, ngunit naramdaman niyang nakatingin sa kanya si Master Mi. Tumayo siya at yumuko sa harap ni Master Mi at sa taong iyon na naka-purple na damit. Pagkatapos, sumigaw siya ng may paggalang. Guro, tumingin si Master Mi kay Lin Fang nang walang ekspresyon. Madali para sa kanya ang pagkontrol sa isang cultivator ng ikapitong layer ng Zunchi, kaya hindi siya nakaramdam ng pagmamalaki. 1,000 taon na niyang sinanay ang pamamaraang iyon, at hindi pa siya nabigo. Kaya niyang kontrolin ang mga mababang antas na emperador. Sige. Sa wakas ay tumayo si Master Mi at sinabi kay Lin Fang. Sumunod ka sa akin. Roger, guro. Magalang na sabi ni Lin Fang. Ang malakas na cultivator na may kulay purple na damit ay sumulyap kay Lin Fang at sinundan sila. Ngunit ang cultivator na nakasuot ng purple na damit ay naghintay kay Lin Fang na lumakad sa tabi niya at bamulong. Ito ang maliit na mundo ng guro, alam kong nasa iyo pa rin ang iyong mga lumang alaala, ngunit dito kailangan mong makinig sa iyong guro at parangalan ng Celestial Chi Castle. Naiintindihan ko, sabi ni Lin Fang na tumatango, at pagkatapos ay wala na siyang sinabi pa. Makalipas ang maikling panahon, umalis sila sa kagubatan at may mga taong lumitaw sa kanilang larangan ng pangitain. Kalmadong sinulyapan sila ni Lin Fang. Nakilala niya ang ilan sa mga taong kilala niya. Ban Roo, Li Hen, Xingzan. Nahuli sila sa harap niya. Bukod sa kanila, naroon din sina Yuan Fei at Wu Tian mula sa kalaliman ng mga pagdurusa. Ginamit ni Mo Chen ang kanyang transformation spell para tulungan ang mga tao na makatakas, ngunit hindi niya matulungan silang lahat. Ang lakas ay isang bagay, ang swerte ay isa pa. Ngunit tila mas maraming tao ang nakatakas kaysa sa una niyang nahulaan. Nakita rin ng mga taong iyon si Lin Fang. Bagamat nagulat sila, lalo na ang mga disipulo ni Yuan Fei at Tian Tai, kakaibang pakiramdam lamang iyon. Para sa kanila, ang Celestial Chi Castle ay ang lahat sa kanila ngayon. Nagulat na lang sila nang makita si Lin Fang, kaya tumanggo sila sa kanya. Galit na galit si Lin Fang. Gusto niyang patayin si Master Mi, ngunit kailangan niyang kontrolin ang sarili. Parang walang nakakaalam na hindi siya kinokontrol. Tigtas siya sa Celestial Chi Castle sa ngayon.
Mamaya, magkakaroon siya ng mga pagkakataong makatakas. Halika. Sabi ni Master Mi sa isa sa mga tao. Ito ay isang tao mula sa bahwang. Matangkad siya at mukhang agresibo. Patayin siya. Sabi ni Master Mi na nakaturo kay Lin Fang. Nagulat si Lin Fang, gustong suriin ni Master Mi ang kanyang lakas. Art. Sumigaw ang taong iyon at tumakbo patungo kay Lin Fang. Naramdaman ni Lin Fang ang mapang-ipang lakas, ngunit hindi nagpatinag si Lin Fang. Hindi niya maaaring pagdudahan siya ni Master Mi. Isang napakalaking kamay ang lumapit, ngunit itinaas ni Lin Fang ang kanyang mga kamay at pinakawalan ng demonyong chi bilang kapalit. Nagbanggaan ang dalawang kamao, at sumabog ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Lin Fang. Art. Nagtaas ng ulo ang cultivator na iyon at bigla siyang naging dambuhalang, naging unggoy na siya. Ang kanyang boses ay nagpasabog ng mga bato, ginawa rin ito ang utak ni Lin Fang ng marahas na pagyanig. Siya ay mas malakas kaysa kay Yuan Fei, mayroon na siyang lakas ng pinakatoktok ng layer ng Zunchi. Pahinga. Galit na sigaw ni Lin Fang. Nagpakawala siya ng puwersa at inihagis ito sa unahan. Nayanig ang langit nang muling sumigaw ang dambuhalang unggoy. Ang makajos na kamalayan ni Lin Fang ay nanginginig ng husto, parang sisabog ang kanyang ulo. Sa bagay, 100 taon na siguro ang unggoy na iyon. Kahit na hindi pa siya nakakalusot sa Huangqi layer, napakalakas pa rin niya. Kung mayroon siyang mga buto ng kapalaran, sa tingin mo ba siya ay magiging isang emperador? Bulong ni Master Mi sa taong naka-purple na damit. Kung tiyak na may maiipit sa tuktok ng layer ng Zunchi, walang silbi ang pag-aaksaya ng mga buto ng tadhana sa kanila. Guro, kailangan niya muna ng puwersa na pinarami ng 1,000. Kung hindi niya matutunan iyon, hindi na natin kailangang bigyan siya ng anuman. Sabi nung taong naka-purple na damit. Hindi sumagot si Master Mi at nagpatuloy sa panonood ng laban. Ang unggoy ay nasa lupa na ngayon, at galit na binomba siya ni Lin Fang. Kaya na ng taong iyon ang unggoy. Sa taong ito, ang mga tao ay mas malakas kaysa 100 taon na ang nakalilipas. Sa kasamaang palad, ang mga piraso ng basurang iyon ay nakuha lamang ang ilan sa kanila. Sabi ni Master Mi, tanungin mo siya sa kanyang pangalan, pagkatapos ay dalhin siya sa hukbong kulay ube. Roger, guro. Sabi nung taong naka-purple na damit. Naisip ni Master Mi na napakalakas ni Lin Fang. Ang mga taong sumali sa purple na hukbo ay may potensyal na makalusot sa Huangqi layer na umaasa lamang sa kanilang sariling mga kakayahan. Sige. Sabi ni Master Mi. Nababaliw na ang unggoy, ngunit itinigil ni Master Mi ang labanan. Natahimik tuloy ang unggoy. Bigyan mo siya ng pansin sa mga unang araw. Sabi ni Master Mi. Tapos, umalis na siya. Ano ang iyong pangalan? Tanong nung naka-purple na damit. Lin Fang. Mahinahong sagot ni Lin Fang. Hindi makapagsinungaling si Lin Fang. Pagkatapos ng lahat, naroon si Yuan Fei at ang iba pa. Hindi rin niya maitago ang lakas niya. Si Yuan Fei at ang iba pa ay kinokontrol ni Master Mi, kaya maghuhulat sila ng anumang abnormal. Isuot mo yang damit mo. Sabi ng taong naka-purple, nag-abot ng purple na damit kay Lin Fang. Walang sinabi si Lin Fang at isinuot ang mga ito. Maghiwa-hiwalay muna kayo, ngunit sumunod ka sa akin. Sabi nung naka-purple na damit. Naghiwa-hiwalay ang lahat at dinala si Lin Fang sa isang celestial na lugar ang nakasuot ng purple na damit. Sumunod si Lin Fang nang walang sinasabi. Tigtas siya, sapat na iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang naka-purple na damit at si Lin Fang sa isang celestial forest kung saan marami ng tao ang nakaupo. Nagsasanay sila sa paglilinang at nakapikit ang kanilang mga mata. Nakasuot din sila ng purple na damit. Hindi maramdaman ni Lin Fang ang kanilang chi, kaya malamang na napakalakas nila.